Sa linya po natin ang National Chairperson ng Partido Manggagawa, mga kapuso, si Ginoong Renato Magtubo. Sir Magtubo, Ginoong Magtubo, magandang umaga po sa si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Joel Weng, at sa ating tagapakinig sa DZWP. Nasa second reading na po, nakalusot na kahapon. Nung nag-usap tayo na Sabado, pinag-uusapan pala sa plenary. Bakita mo mantaki mo lumusot sa second reading. So ina-expect natin, third reading na lang. Ang tanong ko, Weng, meron bang counterpart bill to sa Kongreso, sa House of Representatives? Kasi sinasabi ni Senador Zubiri, dapat magkaroon sila ng counterpart. Sa measure. pagkakaalam ko, wala pang nababalita na eksakto na the same panukala sa House of Representatives. So walang saysay kung sa Senado lang. Kailangan lang meron magkaroon. Alam ko meron din mga wage increase bill doon pero hindi eksaktong katulad nito. Yan. Anong tingin niyo doon? Nalalapit na. Mas lumalaking possibility na ito po ay maging batas kahit papaano. Sa Senate, tayo nagpapasalamat sa kanilang aksyon, ano? Pagkapatunay yan na kapag pinokusa nila yung people's issues, mayroong mangyayari, no? At kahit nakapost yung sa pinangakong 150, 100 pesos across the board, welcome yun. Yung nga, ang sinasabi natin ay dapat may counterpart sa House of Representatives. Weng, merong counterpart bill yan. Exacto the same. Exacto the same. 150 din. Pinali yan ng Speaker of the House, ha? Ganon. So Senate President sa Senate. Yung supported by the Speaker of the House, ang nag-file niyan, Deputy Speaker Mendoza ng TUCP TUCP. Si Democrito Mendoza Yes, Jr. Deputy Speaker. Alright. So, kaya lang 150 yung sa kanila, 100 na ngayon yung sa Senate. Binabana. Alright. Problema lang, hindi umabante doon sa committee level. Bakit? So, ang panawagan natin, dapat umaksyon na ang Committee on Labor at itutulak ng Deputy Speaker Mendoza through, siyempre, the help of the Speaker, kasi magkamag-anak naman yun Naitulak kasi, isang patuloy din yan, ha? Kung sinasabi nila na nakatuon sila ang Congress time ay dapat sa people's issues, hindi lang sa charter change na pinag-uusapan, dapat yan yung papatunay na isa lang na nila at magkaroon ng deliberation yung House of Representatives para sa counterpart bill. Okay. Hindi ba parang naabutan na ng mga pangyayari yung pong pinapanukalang ayuda, yung pinapanukalang wage increase. wage increase, no? Dito po sa Senado kasi nagtataasan talaga presyo Pagtaas naman ng presyo, hindi naman bumababa. At talaga yung purchasing power ni Juan de la Cruz ay napakababa na, napakahina. Kami naman sa manggagawa ay practical, better late than never daw So, makakahabol. May impact din yun sa take-home pay kapag napabilis natin yung pagpasa kasi so far yung inflation ngayon, headline inflation, bumaba ng konti, no? Pero pataas pa rin yung presyo, hindi naman bumaba yung presyo ng bilihin. So, makakatulong sa take-home pay kahit papaano at maibsan yung agwat sa pagitan ng take-home pay ng ordinaryong manggagawa at cost of living. Kaya sinasabi nga namin, after this, kung talagang maipasa yan, i-reviewin naman natin yung wage fixing mechanism, yung Republic Act 6727, yung Regional Wage Fixing Mechanism. Para once and for all, kasi 34 years na yung mechanism na yan kailangan na i-review ng Congress nang sa ganun ay may takda at ating isang mechanism na makakahabol naman sa cost of living o sweldo ng manggagawa. Okay. Pag sinabi po natin kulang yung 100, magkano dapat talaga idagdag kung ang pag-uusapan natin ay yung nawalang purchasing power dahil po sa inflation? Vis-a-vis yung cost of living. Sa ngayon kasi kita 610 no ang minimum wage sa Metro Manila, yung inflation by January inukok niya pa rin ng 100 So kahit na dagdagan mo ng 100, naka-recover lang ang purchasing power na 610 sa inflation ngayon o sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Naka-recover lang. Saktong-sakto lang. Wala siyang, kumbaga walang hinga na konti. Yung nawala, yung wage loss because of inflation, marirecover ng 100 pesos across the board wage increase dun sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Same is true sa mga provinces kasi across the board naman ito. So yan, makaka-recover talaga. So kulang pa rin yan kung pag-uusapan natin ano ba dapat take home pay ng isang manggagawa sa kanyang family of 5. Yung sinasabi na maraming data naman niya, 1,100 to 1,200 yan. Na sweldo dapat. Kahit dalawa kayo nga sa trabaho at minimum wage earners, kakapusin pa rin kayo Kasi tumataas yung presyo ng bilhin. So ang tinuturo namin,
may problema na yung mekanismo natin sa pagtatakda ng sweldo. Kasi tinatagaran ng saligang batas, dapat living wage, pero mechanism natin, regional wages, minimum wage, hindi siya nagsasatisfy sa mandate ng Constitution to grant workers a living wage. Okay, last week pa lang nakakausap na po natin ang mga grupo ng mga employers at sila nagsasabi na hindi kakayanan ng employer ito, no? Kasi nga considering daw na 90% ng mga small and medium enterprises, no. Ang Department of Labor nagpahatid na rin ng kanilang paunang assessment dito po sa panukala at sinasabi ho nila talagang mukhang hindi nga raw po Masyado raw po mabigat. Pero mamaya makakausap natin, Weng, ang palihim ng DOLE, no, si Secretary Benny Laguesma para makuna natin ang kanyang pahayag. Tingin ko naman kung ₱100, no, kahit na 10 ang manggagawa mo, so 100 times 10, 1,000. Di ba? Tapos meron kang i-factor in mo yung SSS contributions, pero 1,200 yan, pati yung mga contribution ng kapitalista. Pero pag nag-usap tayo ng 10 manggagawa sa isang establishment, malaking negosyo na yan. Yan karang negosyo, mga gas stations, di ba? So yung magdagdag ka ng 1,000, 1,200, kahit na 10 manggagawa mo, tingin ko naman, marireduce lang yung profit mo, pero hindi ka malulugi. Kasi ang patunay namin dyan, ang last legislative wage increase na tinakda ng Kongreso, 1989 pa. So, 2004 na. Di ba? So, 35 years. So, tapos mga wage increases naman sa regional wage boards, yung 40 pesos, babot nga ng 60 pesos. Yun din yung rason ng employers, di kaya. Pero may nakita ba tayo nagsara? Di ba? Wala naman bumaba pa ngayong unemployment bumaba pa yung inflation So, parang patunay na hindi totoo yung doomsday scenario na kapag tumaas yung presyo ng sweldo ng panggagawa ay magsasarahan at tataas yung presyo ng bilihin. Itong nakaraang last quarter of last year, first quarter nito, tumaas yung employment natin Bumaba yung presyo ng bilihin Nagtaasan ng sweldo doon sa regional wage boards sa mga regions. So, hindi totoo yung ganong scenario. Sinasabi nyo lang parang usual excuse, no, Weng? O panakot. Panakot at parang go-to na palusot para lang maiwasan yung wage increase. Sa tingin ko, alam naman ng mga policy makers natin, yung Senado at mga congressman, yung datos, no? Kung ano talaga ang tunay na epekto ng sweldo ng mga manggagawa. Ang totoong epekto niyan, babawasan tubo mo. Pero in the long run, tataas yung purchasing power, malalaki yung demand, magkaroon ng tulong sa ekonomiya at taxes ng gobyerno. Doon po sa usapin ng operasyon ng mga negosyo, gaano po ba kalaki kung porsyentuhan sa pie ng gastos, operational cost ng kumpanya, yung pasweldo sa empleyado? Well, base sa experience ko, galing kasi ako sa Fortune Tobacco. Hindi naman tataas ng 20% yun Labor intensive na yun karamihan ngayon, may technology na Gumagamit ng technology, kaya nga iba nga robotics na lang magagawa So, hindi na tataas ng 20. Siguro kung meron mang labor intensive garment industry lang, wala naman tayong garment industry ngayon So, hindi kakain ng malaki sa kita ng kumpanya ito? Malaki. Yung kinukwenta mo nga sila 10 manggagawa mo, ₱100, 1,000. O, dagdag mo pa yung pang-contribution mo doon, 1,200 na. Kasi na ba na 1,200 sa'yo, pang Starbucks mo lang yun. Actually, sa totoo lang, Weng, Sir Renato, dapat dito, whole of government approach, hindi lang po sa... Actually, okay lang hindi tumaas ang sweldo, Weng. Huwag mo lang taasan ng singil sa kuryente. Yan. Sa tubig. Kasi, Weng... Para yung take-home pay ay intact. Medyo malaki-laki. Yung ibang mga lugar, lalo sa mga probinsya, yung Palawan nga, di ba? 130,000 ang babayaran mo sa kuryente. Kuryente kada buwan, sir. Oo, grabe. Tsaka magtataas pa ho ang paleko ng singil sa kuryente. So, minsan talaga, mararamdaman mo na ang cost of living sa probinsya mas matindi kaysa sa Metro Manila. Totoo pero yan. ang bigay ng Regional Wage Board doon, mas maliit. Correct, kumpara sa Metro Manila. Tama, kaya after 35 years malayo yung agwat ng sweldo. So yung 100 okay na sa inyo yung basta ipasa lang. Makarecover lang tayo ng lost. Tapos susunod natin i-review yung mechanism. Sa ganun, meron tayong mechanism na pwedeng umabol. Tapos tama yan si Joel.
other forms of policies na yung purchasing power ng take-home pay natin ay tataas ba yung timo inflation, tapos yung presyo na bilihin, tapos yung kuryente at panggastusin. Kasi yun pa din talaga umuupok doon sa purchasing power yung pagtaas ng presyo ng basic commodities. Laki nawawala sa take home pay mo kapag ang dami mong gastos. Alright. Marami pa din yung Joel, Sir Renato, yung kaltas kasi ang dami mo binabayaran para sa benepisyo mo. Kaya hindi nga, ba? wala ka na halos Yun na nga. wala ka Wala na ka na halos maiuwi. natitipid. Yung social protection mo, nag-contribute din yung mga manggagawa. Totoo yan. Alright, Sir Renato, salamat sa oras. Sir, Mag-ingat thank you. ka. Thank you. Good morning. Thank you at mabuhay kayo. Buhay po morning kayo po. si Ginoong Renato Magtubo, National Chairperson, Partido Manggagawa.